Grabe. Dito rin ho pala kila Tatay Rodolfo guys. Marami din po nagtumbaan na ano. Ito nawasak mo. Nawala talaga yung bubong, no? Oh my. Hindi, nagulat ako. Kala ko nadaganan yung bahay ni Tatay. Oo. Duman po kami sa Petron guys. Ma-check po namin kung nandito po si Tatay. Nandyan daw siya? Nandun. Oh, sige. Diretso na po kami sa bahay nila. Sana guys, hindi po nagaya po sa bahay po ni Nanay Annalyn. Yung nangyari po sa bahay po ni Tatay Rodolfo. Mamaya guys, update po namin kayo. Grabe. Dito rin ho pala kila Tatay Rodolfo guys. Marami din po nagtumbaan na ano. Ito nawasak mo. Nawala talaga yung bubong, no? Oh my. Hindi, nagulat ako. Kala ko nadaganan yung bahay ni Tatay. Oo. Hello kuya. Kumusta ka? Papagnalan daw natin dito. Tay, kumusta? Ate? Tatay, natutuwa po ako safe po kayo. Ako nga po nung galing po ako sa trabaho kayo umaga, pauwi ako dito, kinakabahan ako Baka ako kung ano nangyari dito. Opo. Ano pong kumusta po kayo dito nung malakas yung hangin? Papasalamat nga po kami, hindi po kami napinsala. Oo. Nasa kanto po ako kayo ng umaga, papunta po ako dito. Kinakabahan nga po ako. Buti naman, okay po yung akala ko, natanggalan o yung... Kasi may yung sa amin tatay, natanggal o yung mga bubong namin sa likod, sa farm. Pero okay naman po kayo lahat, safe naman. Ayun, ang importante. Kuya Andrick, hindi ka pa naligo. Oo. So, papasok ko kayo niyan. Hindi kasi kuya ganito, ultrasound ako nung isang araw. Opo. Dapat po kahapon kukunin yung resulta. Opo. Wala pong pasok kahapon. Kaya ngayon ko po pupuntahan. At kumusta po ang lagay ng lahat? Si Baby, si Ate Karen, si Kuya Andrick lang akong medyo nalulungkot at madumi siya, hindi pa nakaligo. Si Tatay, maaliwalas ang mata. Kumusta yung gamot nyo sa mata, Tatay? Okay naman? Maigi na po, nakakadalawang na po ako Yung pinapapatakan dito yung isa. Pero importante tayo, wala na ho yung Yung pagdudumi. Oh, sabi nyo kasi dati, pina-check nyo na yan eh. Oo nga po. Oh, at least meron tayong nakitang magandang Kasi gamot. po, nung una kong pa-check up to, hindi po sa doktor. Sa, ang tawag to, yun lang po Sakaling ko kayo eh. Kung di ko pa kayo padadalan sa papupuntahin sa ospital talaga. Ay nako. Pero buti na lang safe po kayo dyan, no? Yung mga kapitbahay nyo po dito, kumusta po sila? Ito po, wash out yung yung bahay. Oo nga po, no? Ito pong kabila, nahubad yung isang bahay niya din eh. Hmm. Po dyan, papunta po dito, yung daan na yan. Marami po kaya kinakabahan nga po ako kayo na galing ako sa trabaho ko. Buti na pagdating ko dito, nakita ko buong buo. Opo. Ngayon tay, iniikot ko po kayo po para po ma-check ko kung kagaya po ni Nanay Annalyn kasi nawasak po yung niya, yung bubungan po niya. Tay, kumusta po yung nyo? Yung pong sa baba niyo po? Ibabalik pa po ako, may inom lang po ako ng gamot. Gamot. Paano yan, Tatay? Ano po ba sabi doon? Makukuha daw po ba siya sa gamot? Sabi po sa akin, babalik pa ako. Ang problema po, bumalik ako, hapon na, wala pa po yung doktor. Kaya hindi na po ako nakabalik pa. Buti Tatay, itong puno na to, hindi umano dito sa tindahan. Hindi po no? sa tindahan.
Ate, kumusta kayo dito nung napakalakas ng hangin nung gabi? Ano po, sila mama po kagad yung inisip ko nung lumalakas na po yung ano na po, yung para pong inaangat na po yung bubong ng tindahan. Tas, ano pong ginawa ko po, lumabas po ako, tapos po pinuntahan ko po sila mama. Pinalipat ko po dun sa may sakin. Ano pa pala kayo? Sa bagay, hiwa-hiwalay kayo, no? Pwede naman kasi dito eh. So, hindi ka natakot. Ako, natakot ako para mawawala yung bubungan namin eh. So, bukod po sa tindahan, ano pa po ako ng isang maliit lang pong para po madagdagan po yung kita. Katulong po ako kay Lolo sa pagbili ng gamot niya. Kasi gusto ko po titinda po ako ng merienda po dito sa amin. Kahit po dun po sa trabaho ni Lolo para po may kitain po ako sa araw-araw. Kasi po, sa tindahan po kasi napaka-tumal po talaga eh. Sa ngayon, no? Minsan po, ayoko lang po kasi dumating yung panahon baka po sarado po yung tindahan. Ayoko pong may masabi yung tao na ay ganun tinulungan, hindi man lang inano. Hindi ako, Ate Karen. Naintindihan ko yung buhay natin ngayon. Hirap talaga. Ano lang talaga, kailangan lang natin talagang higpitan. At ako naintindihan ko kasi madami kayo. Opo. So, kumbaga, Kami pinagkukunan. naintindihan ko yun. Ako doon. Kaya ako natutuwa nung sinabi mo kanina. Tulad Na, po, may bagyo po, hindi ko po alam paano po kami, kung saan po kami kukuha ng pambilang bigas. Wala din pong paano sa tindahan dahil po nagamit po ni Lolo yung po nun sa po nung daw po siya sa ospital. Oo. Malaki na kuya na ubos ko sa ospital. Oo. At ako, Ate Karen, Kasi ako kay Lolo eh. napakasarap pakinggan sa iyo, Ate Karen, na Opo. siyempre, kumbaga iniisip mo, hindi naman talaga sapat-sapat yung kinikita dito, no? Opo. So Tapos gusto po, mo nababawasan mag-extra. pa po namin. So gusto mo mag-extra income ng gaya ng ano ba 'yon? Yung magtitinda po ng merienda sa tanghali, umaga po yung kahit po spaghetti, yung naka-styro po ba? Oo, maganda yan merienda, no? Opo. Kahit po sa trabaho po ni Lolo, pupunta po ako, magtitinda po ako doon. Madaming bibili doon, tatay, kasi mga kaibigan nyo. Ate Karen, nasa magkano kaya yung puhunan doon? Hindi ko po alam, depende naman po yun eh. Basta po, pag nagtinda ka po ngayon, kahit magkano lang puhunan mo, may kikitain ka naman po eh. So, ganito, Ate Karen, ako natutuwa doon sa gusto mong iano, no? Opo. Pero, yung mga 5,000 kaya, pwede nyo nang pang-start yun? Opo, ibibili lang naman po ng mga gamit po sa pagtitinda po. Una, ganito, Ate Karen, wag masyadong madami. Opo. Kumbaga, ano mo muna, no, tatay, parang, Mag-uunti-unti po. Tatay po. try muna, unti-unti muna, pag dumadami na yung benta, tsaka natin dinadagdagan yung pamimili, no? May mga kababayan po pala tayo na nagpapaabot ng pagmamahal sa inyo, no? Nalakas po yung gastos ko ngayon dahil kasi ako bisuhan na na sabi niyo magpa-check up ako. Kaya yun po. Kaya po ako hindi po nagpapa-check up noon. Wala po kasi akong pinapangas na gagastusin. Maganda ko kasi yun, tatay, kasi magkano lang ang check-up. Importante, alam na po natin yung ano nyo. Opo. Nalulula ako sa mga panggastos eh. Hindi katulad lang po yung ultrasound na yun. Hindi ko po akalain na 1-2 yung mauubos ko kagad. Hindi ka naman po ma-ultrasound kung ala kang pambayad doon. Kaya napipilitan po akong pagka yung pera po dito, nagasta ko po yung iba. Tatay, pagkakataon ko na rin po to para ma-mention ko po yung mga nagpapaabot po ng pagmamahal sa inyo, no? Si Tita Connie Lynn, nagpapaabot po siya ng 3,000 po sa inyo. Si Tita Jenilyn A. Pananga, nagpapaabot din po ng pagmamahal sa inyo ng 2,000. Si Tita ZDJ, 1,500. Si Tita Vicky Farel, 2,000. Si
Tita Tess Domingo, nagpapaabot din daw siya ng pagmamahal sa inyo ng 2,767. Si Tita Lolit Angeles, Medicine for Family, nagpapaabot po siya ng 4,000. Nagpapaabot din po ng 2,000 si Tita Flynn Andrews, si Tito Micael Estero, 3,670, at si Tita Adelza L. Tolentino, 1,500. Tay, bali nadagdagan mo pala yung good news ko sa inyo nung isang araw. 'Di ba sabi ko sa inyo nasa 17 yung ano? Ang good news, Tay, yung nagpapaabot ng pagmamahal ho sa inyo na bago ay 22,437. So, Tay, pasalamat ka sa mga nagpapaabot ng pagmamahal sa iyo. Nagpapasalamat po ako ng marami sa mga tumutulong sa akin at sumusuporta. At si ate. Nagpapasalamat po ako sa nagpapaabot ng pagmamahal sa pamilya ko at sumusuporta. Maraming salamat po yun. Siyempre, mahal na mahal ka namin. Tsaka sila tatay, no? Tsaka si kuya. At lagi lang nating ating pasalamatan ng ating Diyos, no? Tingnan mo, dumaan yung bagyo, ang daming nagliparang pero yung bahay nyo, nandyan pa yung bubong, yung iba nawala yung bubong, no? Ate. Lalo pa sa bayan. Ang daming mga mahusay na mga bahay eh. Nagkalasan. So, Ate Karen, masisimulan mo na yung yung gusto mong simulang negosyo ulit. Sana. Pangarap ko po kasi yung sa pagluluto eh. Sabi ko nga po sa kanya, maggawa po siya ng paraan para po makaipon siya dahil yung po niya, yung katawan niya, may panggayak po siya. So, Ate Karen, ayusin mo yung ayusin mo yung bagong itatayo mong negosyo, no? At tips lang sa isang tindahan na pangkain. Dapat ay ang paligid ay malinis. Tapos sa buhok natin dapat laging naka-headband. Tapos basta lagi dapat malinis para kasi yung taong gustong bumili ng mga pagkain, siyempre nakikita yung pagkain. Nagbibiro ang kami kanina. Paglabas ka ako ng baby niya, bibigay sa inyo. Aba, welcome na welcome siya basta kaya ko pa, tatay. Walang problema. Pero hindi ho magagawa ni Ate Karen yung kasi masakit sa isang ina na mawalay po yung anak. Kami nga po kahit di po kami nawalay sa nanay namin, parang wala po kaming nanay. Hindi ko lang po nasasabi kasi po, hirap-hirap po sa lahat po ng mga bata dyan. Di po namin naranasan arugain ng magulang. Yung gaya po na paano paghahanda ka po ng pagkain. Ako na po naghahanda ng pagkain sa kanila. Tapos po kakain na lang po sila. Ako rin po nagliligpit, ako po nagluluto. May nasasabi pa po sila tulad po kagabi, tatagain po nila ako. Ayan mo na yun, Ate Karen. Kaso po magulang ko pa rin po sila kahit ano pong nangyari, kaya hindi ko na po yun So yan guys, no, buti naman po ay safe lang ho dito sila ate, sila tatay, yung baby, sila nanay, si ate, nandun nga po naghuhugas ng plato. Napakaseryoso po ng pinaguhugutan niya doon. Maraming salamat po, grabe. Bumabagyo man, pero yung pagmamahal niyo ay pinapaabot sa mga kagaya po ni Tatay Rodolfo. Sobrang pagmamahal guys, no? Tatawa lang mapaglagyan sa aking puso ang ipong pagmamahal na ipinapaabot sa mga kababayan po natin. At bahala na po ang ating Diyos na magbalik lahat po ng pagmamahal nyo. At muli guys, no, pagpalain po tayo ang ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo.